Serbisyo para sa Bacoor resident. Boses ng bayan may malasakit. Serbisyo para sa Bacoor resident. Tapat na usapan, diretsong hatid. Kasama ang puso ng pamahalaan. Para sa bawat mamamayan. Dito tayo, sama-sama nga asenso. Sa Bacoor na progresibo. Mga kababayan, isa sa pinakamahalagang puhunan ng isang lungsod ay ang edukasyon ng ating mga kabataan. Dahil dito, napakahalaga ng papel na ginagampanan ng ating bisita sa episode na ito dahil sila ang katuwang natin sa paghubog ng kinabukasan ng bawat batang Bacooreno. Ang bisita natin sa episode na ito ay ang tanggapan ng City School Division of Bacoor, ang sangay ng Department of Education na nangangasiwa at nagpapatupad ng mga programa, polisiya at serbisyong pang-edukasyon sa lahat ng pampublikong paaralan sa ating lungsod. Sila ang nangunguna sa pagtiyak na ang ating mga mag-aaral ay makatanggap ng dekalidad, makabuluhan at inklusibong edukasyon. Mula sa enrollment at balik-eskwela preparations, pagsasanay ng mga guro, pagpapaunlad ng ating mga paaralan at pasilidad hanggat sa iba't ibang programa para sa kapakanan at pagkatuto ng ating mga estudyante. Malaking bahagi ng ating tungkulin ang paghubog ng susunod na henerasyon ng mga lider at responsableng mamamayan. Ang episode pong ito ay mas makikilala natin ang mga serbisyo, programa, mga paghahandang ginagawa ng City School Division of Bacoor para matiyak na patuloy na umaangat ang antas ng edukasyon sa ating lungsod. Kaya samahan ninyo kami upang mas malaman natin kung paano natin pinaglilingkuran ang ating mga mag-aaral, mga magulang at buong komunidad ng Bacoor. Mga kababayan, ating pong salubungin ang ating panauhin mula sa City School Division of Bacoor, Doktora Babylyn Pambin. Magandang araw po, Mayor, at sa lahat po ng nanonood ng Bacoor TV channel ngayong ika-19 ng Hunyo, kasabay po ng pagdiriwang ng ika-165th birth anniversary ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, ako, magandang araw po. Yan, para po sa ating mga manonood at tagapakinig, maaari po bang ipakilala ninyo ang City School Division of Bacoor at ang mandato nito? Unang-una po, matatagpuan ang aming opisina ng City Schools Division of Bacoor. Dito po lamang sa compound ng Bacoor Government Center. At ang ating pong DepEd Bacoor ay nakuha ang otonomiya mula po ng magkaroon tayo ng Republic Act 10160, an act converting the municipality of Bacoor from the Cavite province to being a component city po, recognized as City of Bacoor in July 25, 2011. And it was only in January 2013 nang ganap po maging operational ang ating departamento sa bisa po ng numbered memorandum na nilagdaan ng former Secretary of Education, Brother Armin Luistro. And mandato po namin na siguraduhin na makapag-aral lahat ng school-age children, no? Mapa-regular class po ito or nasa alternative learning system with special needs, no? Muslim education as well. Wow. Na lahat po sila ay nasa loob ng ating paaralan, mabigyan po ng pantay na oportunidad na matuto. So, amin po itong isinasagawa sa pamamagitan ng pagsunod at pag-implement ng aming Division Education Development Plan or yung DEDP. It's a 10-year plan po na alinsunod po ito sa mga patakaran at batayan ng DepEd Central Office, kung saan din po nakapaloob dito ang 14 na proyekto at mga gawain para masiguro, no, na dekalidad yung ating serbisyo sa ating mga mag-aaral. Kasabay din po ng aming mandato yung siguraduhin na maayos yung aming financial and human resource and other resources na maayos po naming nagagamit. Ayan, alam niyo po, sa totoo lang, itong month ng June, nagse-celebrate po tayo ng cityhood. No? Dahil po dito pong buwan na to, nagkaroon po tayo ng plebisito. That was 14 years ago. No?
nung maging syudad ang lungsod ng Bacoor. Yan. So ma'am, ilan na po ba ang ating pong mga paaralan, no? Ang publikong paaralan, pati ilan na rin po ang ating mga guro at mga mag-aaral sa ating pong school division ng Bacoor. Sa kasalukuyan po, meron tayong 44 public schools. 28 po dito ay elementary, isa po ang integrated school natin, 10 ang junior high school at 5 po ang senior high school, at 122 naman po ang ating private schools. Sa kabuuan, meron po tayong 115,000 enrollment, combination of public and private schools, and nasa 76,900 plus na po as of yesterday ang enrollment natin sa Ilan po? 76,946. Bumaba tayo na. Yes po. Bumababa po ang trend ng ating enrollment. When I started po, nasa 90,000 tayo. Yeah, Yes I heard po. that's 90,000 tayo, pero ngayon, bumaba. Opo. Ito ba ang tingin ko to dahil nag-relocate tayo? No? Yes po. Marami pong factors. Una po, yung ongoing, yung relocation po sa Naik and then Okay. sa Baras Rizal, and then sa nangyayari din po mga sakuna tulad ng sunog. So yung iba po talaga ay lumilipat din ng ibang division ng ibang lugar. Kaya medyo affected po yung ating enrollment. Yung enrollment trend. Pero may challenges tayo pa rin tayo dyan. Yes po. Ilan na ba yung, may mga, ano ba yung mga pasok natin? May 2 shifts ba tayo dito? Yes po. Based po sa ating data for school year 26-27, 27 schools po natin ang naka-double shift. Wow. And then 17 schools naman po ang naka-single shift. So, ibig sabihin yun, double shift natin yan, siyempre kulang na sa classroom. Yes po. Ito po Diba? bilang para po matugunan yung kakulangan natin sa classrooms. Yun na talaga malaking challenge po talaga ng mga kababayan. Kasi alam po natin, buti nga, malaki po nabawas. Mantakin nyo, ilang libo po yun, 20,000 mahalos. Halos po yung nawala po rito. For the past 2 years, I think, no? Yes, Doon tayo nabawasan na malaki. Pero still, sa dami pa rin muna itong mga bata. Talagang ito yung naapekto ng COVID pa naman, no? Kaya Exactly lumaki, po. bigla, nag-90,000 tayo. Tapos ngayon, parang, tingin ko baka nagbabalik na sa private yung iba. Possible po Diba? yan, Mayor. Tingin ko, yun ang nakikita po natin. But anyway, ano ang pinakamalaking tagumpay o yung accomplishment ng inyong tanggapan itong nakaraang taon? Last year lang. Balikan ko lang po yung kanina. Okay. Posible rin po na hindi pa rin nakakabalik yung ibang mga bata. Ongoing pa rin po yung ating pagtanggap ng mga batang ito. Maaring pong iba hindi pa nakakabalik dito sa Bacoor. Okay. So, continuous naman po yung ating pagtanggap sa kanila. About po the accomplishments Yes, ng City Schools Division of Bacoor, patuloy po tayo na pinaguhusay yung reading and literacy programs ng ating mga bata. And then, sinisiguro po natin na 100% ang bibigyan ng technical assistance yung ating mga master teachers and school heads bilang katuwang po natin sa instructional supervision. Also po, in 2018, na-recognize po bilang ISO certified. Yung pong ISO 9001-2015, yung ating City Schools Division of Wow, congratulations. Bacoor. And then, 2 pillars na po ng Prime HRM ang recognized sa atin, yung performance management at saka recruitment, selection, and placement po. So, aiming for the remaining 2 para makomplete na po namin yung 4 pillars. Oh, wow, congratulations sa ating pong division ng Bacoor, no? Sa DepEd Division ng Bacoor. Kasi, ang city, actually, kami po 3 years na, no? Halos lahat po ng tanggapan ng city government ay ISO na rin. And then ngayon, ongoing kasi sa barangay level. So yan ang kauna-unahan na lahat po ng barangay sa Bacoor, no, ang tabayanan nyo yan, susunod ay magiging ISO rin yan. So, yan. Ano po ba ang ating pong vision ng edukasyon para sa mga batang Bacorenyo? Primarily po, matupad yung nakaplano sa atin sa Division Education Development Plan na siguraduhin po na lahat ng school age children talaga ay makapag-aral. Lahat sila dapat nasa ating paaralan na equip po sila ng tamang kaalaman, kasanayan at kagandahang asal para maging produktibong mamamayan din po sila pagkatapos nila. Hindi lang dito sa Bacoor, pero maging sa ating bansa din po. Yan. Ayan, siyempre, napag-usapan natin talaga. Alam nyo na pumasok sa isip ko, itong ating, yung tarabasa ng Yes. DSWD, no, ni Secretary Gatchalian, natutuwa po ako ron dahil
sa Cavite, tayo lang ang nabigyan yan, yung Tarabasa. Na tinuturuan ito yata grade 1, if I'm not mistaken. Incoming grade 2 po. And grade 2, no? Incoming grade 2. Yun, so incoming grade 2, malaking bagay po ba to? Kasi ang maganda rito, bukod sa yung mga learners natin sa public school, ang nagtuturo yung ating mga estudyante ng Cavite State University. Okay. Yes po, actually po nasa ikatlong taon na tayo. Nakatatlong taon na po tayo ng implementation ng Tarabasa reading program po. So in partnership po with the DSWD and our Cavite State University, kung saan ang nagtuturo po sa mga bata yung tutors, Yes. education students from Cavite State University. We have po 1,000 learners. Sila po yung nasa low emerging. Base po sa assessment sa kanila, gamit po ang Carla. Sila po yung nahihirapang bumasa na grade 1 learners, at bilang paghahanda po sa kanila, pagpasok sa grade 2, sila po yung nag-undergo ng program tuwing bakasyon po. Oh, ang ganda, no? 3 years na po. Yan, salamat po Secretary Gatchal yan, no? Lalo na kay sa ating pong Regional Director ng DSWD, si Barry Chua. Yes. No, nakakatuwa dahil po sa 3 taon na yan, alam po natin, natutulungan natin yung bumasa, yung mga kabataan natin, and then yung mga estudyante naman ng State University ay kahit pa paano may income sila dito. Yes. So anyway, Doktora, ayun, gusto ko pa pala itong pag-usapan natin, itong balik-eskwela natin, no, na ginawa natin recently lang, no, lalo na yung opening natin dyan sa Springville, no, natutuwa ako, lalo na sa ating mga SPTA, sa pangunguna ng ating Presidente, si Ses Matundan. No, maraming salamat sa ating pong SPTA sa inyong napakagandang opening ng ating pong balik-eskwela program. Yes Po, ano pa nangyari pa sa mga ano natin? Ang konsepto po ng Brigada Eskwela ay ayon po sa konsepto ng bayanihan, kung saan nagtutulong-tulong po ang paaralan, ang mga magulang, ang LGU, ang stakeholders at ang komunidad para po sa pagkasaayos at kahandaan ng ating mga paaralan para sa pagbubukas ng klase. Noong pong June 1, nagkaroon tayo ng Division Brigada Eskwela Kick-Off. Kasama po namin kayo doon at ang lahat po ng stakeholders natin, kung saan ito po yung pagsisimula ng pagkasaayos ng ating mga paaralan, tulad po ng pagkakaroon ng repairs, pagpipintura, pagkukumpuni sa mga sira na gamit ng ating mga paaralan. At kami po ay nagpapasalamat sa ating local government, sa inyo po, no, sa ating local school board, dahil sa pamamagitan po ng Special Education Fund, meron po tayong taon-taong ibinibigay na suporta sa ating mga paaralan para sa Brigada Eskwela. In fact po, bago mag-start ang opening of classes, binibigyan din po ng bags and school supplies yung ating mga mag-aaral sa kinder at grade 1. So naipamahagi na po natin ito bago pa nagbukas ang klase. Also po yung pagbibigay ng mga pintura, cleaning materials, ano po. At ang Brigada Eskwela rin po ay naghihikayat sa mga pribadong kumpanya at individual na tumulong din sa ating mga eskwelahan gamit po ang Adapt School program, no, kung saan ay pwede silang bigyan ng insentibo sa kanilang buwis, pagbabayad ng buwis, na as high as 150% po ay pwedeng sila lang mag-gain. Yes po. Ako, yan ang hindi masyadong alam, tingin ko, na ating mga kababayan. So, but anyway, yan, nagpapasalamat ako sa ating, siyempre, sa Federation ng PTA, kay Cherry, no? Yes po. Sa lahat po ng mga opisyales ng Parent Teachers Associations. Maraming salamat sa inyo. Kayo, kantuwang ng city government, eh. Kaya po ginawa natin. Yung term ko kasi, napansin ko, usual na ginagawa niya ng ating mga PTA officers, no, nangihingi ng mga pampintura. Kaya nga sabi ko, nung at least sa local school board, sa tulong ng ating mga membro, at siyempre kasama rin naman kayo doon, na mapondohan na taon-taon. Meron na po tayong pondo sa pintura at saka mga kagamitan, ano, na panlinis, no, magbibigay ang ating local school board. No, yan po kasi kailangan, yung manpower kaya ng ating mga parent teachers, di ba? Pero siyempre, yung mga kagamitan, yun po ang kakulangan. Pero ngayon ko lang nalaman na pwede pala, no, no, magamit ng ating mga business establishment. Tingin ko wala masyado nakakaalam nito, eh. No? So sa ating mga negosyante sa Bacoor, 'di ba? Pagka may Brigada Eskwela, suportahan po ninyo. Malaki palang bagay nito. Nakakabawas pala to sa mga taxes. So anong kailangan ma'am gawin doon?
they just have to coordinate po sa eskwelahan na gusto nilang bigyan ng assistance or pwede rin po sa division office dito lang po sa BGC compound sa aming ADAP school coordinator si Sir Arwin Ternido po ang aming SOCMOB and networking specialist. They just have to declare po sa ADAP a school form kung ano po yung kanilang i-donate. Documented po Pati ito. presyo nandoon. Yes po. So we account po yung resources, pati po yung manpower. Kasama po yun. Wow, ang laking bagay pala niya sa mga negosyante natin. At malaking bagay sa ating school. Yes po. Tingin ko, pambihira yung nakakaalam niyan eh. So tingin ko, I will do my part. No? Bibigyan ko ng instruction ng ating business and licensing officer. No? And hindi lang po, Mayor, if I may po, no? Hindi lang naman po during Brigada Week tayo nagkakaroon ng school maintenance. Year-round po meron tayo. Remember, meron po tayong school maintenance team. Yes. Na 3 grupo na po sila, na tig-10 bawat group para tumulong po sa ating mga paaralan. Although meron po tayong school MOE, tinutulungan po tayo ng local government sa pamamagitan ng pag-aalat ng pondo sa Special Education Fund para magkaroon po ng additional manpower sa pagkukumpuni at pag-aayos ng ating mga paaralan. Year-round po yan. So maraming kasi, salamat po. Yan ang ginawa ko doon. Talagang sa total, nakikita ko rin kasi parang ginawa ko sa City Hall, dito sa ating Bacoor Government Center, no, pati sa City Hall, meron po tayong maintenance group dito. Kaya nung nakita ko na effective siya, dahil mas mabilis ang binibili natin, materials na lang. Tapos yung manpower, may sweldo na sa atin. So talagang na-maintain yung ating pong building dito. Pagka may sira, yan, papapagawa ka agad. Kailangan talaga maintenance, lalo sa school. Mga bata, ang daming bata dyan. So kailangan talaga ma-maintain. Kaya po tayo nag-hire din through our local school board fund. No? Doon po natin kinukuha yung pinapasweldo natin dyan po sa mga maintenance group. Na tatlong po na ngayon. Dati, dalawa lang yan. No? So 3 grupo na ngayon, marami pong school. Hindi natin kaya lahat lagyan. But itong 3 grupo na to, umiikot sila. No, ma'am? Yes po. No, kung may mga sira doon, repair, minimal, kung mga minor repair. No, pero minsan major na rin. Nakita ko, pati banyo, pinapagawa na ng ating principal. Minsan talaga. Depende po sa urgency. Oo grabe. Malaki na rin po ang ginagawa. But anyway, tingin ko, nakakatuwa naman po yan dahil dito sa atin, talagang sa maintenance group, malaking bagay no? Pagka nakita, hindi na yung nangangapa yung ating mga parents, di ba? Na sila pa yung maghahanap ng electrician para lagyan ng ilaw. Ngayon, kahit pa paano, meron na pong umiikot. Pagka, depende. Ang division po ang nangangalaga sa mga maintenance natin, di ba? With our engineering office, no? Yes po. Na kung saan yung kailangan puntahan para gawin. Yun. But anyway, since tayo nag-enroll na, di ba? Paano yung process ng ating mga enrollment bang ginagawa dito? Okay. Libre po ang enrollment natin sa public schools. Wala po tayong binabayaran dito. Pumunta lang po kayo sa paaralan kung saan gustong mag-aaral ng inyong anak. Mag-fill out lang po ng enrollment form. And then sabayan nyo rin po ng report card, yung tinatawag nating SF9. Para ipakita po, ma-determine namin kung anong grade level yung sunod na papasukan ng inyong anak. And then, kasama rin po dyan ang birth certificate. Okay. Para siguraduhin pong tama yung edad at saka yung pangalan, yung datos po ng bata. Para later on po, hindi na kailangan magpaayos ng kanilang mga pangalan. Kaya nga tayo, malimit ang city government ako for actually, since last year, tapos ngayon, second year na natin, na ginawa ko ng 4 yung ating mass baptism, which is happened a week ago lang, no? Nagkaroon tayo ng mass baptism. Quarterly na ginagawa na ng city yan. Kasi napansin ko, isang challenge sa atin, sa mga estudyante, walang birth certificate. Totoo po. Diba, mayroon pang mga ganung bata na nakakaligtaan ng magulang yata ang i-rehistro. Kaya sa mga magulang, meron po tayong continuing free registration ng birth ng inyong pong mga anak. Punta lang po kayo sa civil registry ng city government. No, sa Bacoor City Hall lang po yan. No? Para po mabigyan ng rehistro o birth certificate ang inyong anak. Kawawa po kasi minsan yan ang kailangan. Kaya minsan doon naghahanap yung mga bata kung kailan papasok na kailangan po ng school yon. If I may add po, Mayor, Sige. para po sa kalaman ng lahat, yung ating po mga mag-enroll for kindergarten, kailangan po ay nasa tamang edad ang bata. Anong edad? Which is 5 years old po. 5 years na kailangan po, 5 years old siya hanggang October 31 or ang birthday niya is until December
31. Oh, tandaan niyo po yan, ha? October 31 or December 31. Opo. No? Dapat 5 years old. Tapos mag-undergo po siya ng early child development assessment, no, sa kinder. Ayan, alam po, isa pa rin katanungan siyempre, nakita natin sa sobrang laki, 76,000 ang ating mga estudyante. Pero sasabihin na rin talaga natin, sapat na ba yung ating mga school pa rin? Kaya po meron tayong mga double shift ang schedule dahil meron pa rin po talaga tayong malaking kakulangan sa classrooms. Base po sa aming latest NSBI data, may kulang po tayong 678 classrooms. Wow, 678. Ang laki nun. 678 classrooms with the current enrollment po of 76,900 plus learners. Kaya po, again, 27 po yung naka-double shift and 17 lang po ang single shift of classes. Wow. So, parating naman po sa mga materyales, sa learning resources po, sapat naman po yung ating mga aklat at saka modules na during the opening block po, yung second week ng June kung saan nagbukas ang klase, distribute na po natin to sa mga mag-aaral, no? Pati rin po yung kanilang student learning the activity sheets, no, i-provide na rin po sa ating mga mag-aaral in case po kasi biglang magkaroon ng suspension of face-to-face classes dahil sa pagbaha, Yes. or So, other yun calamities. Sanay na kayo dyan, di ba? Kasi Yes, alam naman natin, lalo na ngayon, tag-ulan. No, ngayon yung pasukan ng ating mga kabataan. Sabi ng challenge po no, sa Bacoor. Kasi ito, paulit-ulit kong sinasabi no, na actually recently lang nag-meeting ako with DPWH, no, tungkol sa pumping station, pati yung drainage plan, na meron pong drainage plan ang DPWH mismo, na ni-request ko po yan during my time in Congress, no. At ito po if I'm not mistaken, ilang taon na rin po ito, 2020 pa. Pero ngayon, wala pa rin nangyayari. Hindi pa napoponto ng DPWH. Kaya sa totoo lang, ang challenge sa atin, pagka tag-ulan, yan, nag-aabang na naman tayo, nang babahain na naman tayo. Kasi yung tubig na galing po sa taas, talagang bababa, palabas sa dagat. Sa atin yung dagat. Kaya yan po ang challenge sa Bacoor. Kaya naman po, syempre, sinisiguro din natin, dapat ligtas yung ating mga kabataan. Kaya, yan, lalo na yan, speaking of that, di ba, pagka mayroon tayong, alam na naman ng mga, sinabi ko na rin sa mga principal natin, di ba, in case na, wag na sanang antayin pa, no, alam naman nila kung ano mga school, yung mga binaba, di ba? Yes. Na talaga mababa. Yes po. Di ba? May mababa po talaga tayong mga eskwelahan, no? Kaya ang instruction po natin diyan, pwede na po mag-cancel naman ng mga school heads natin, particular ang mga Principals po. No? Kasi pagka nag-declare ang city, ang binahalang yung isang barangay na Nyog, di ba, Panapaan, pati yung Molino walang pasok. Di ba? Na hindi naman babahain. Di ba? Yun ang problema po Pero kung maulan, yan ang talagang kakancelin talaga natin pagka ulan. Pero minsan po yung baha, yan ang challenge sa atin. Pero dito, paano natin matitiyak yung kaligtasan ng mga estudyante natin, lalo na sila pagka nandyan. Alam mo yun, isang nakakaano ngayon, di ba? Yung nakita ko dito sa yung nalunod na basketball player. No, syempre sagot ng school yun No, nasa kanilang, di ba? Nasa kanilang kamay yung mga oras na yon. So, talaga may obligasyon ng eskwelahan. So, yun nakikita ko rin, nakakaano rin, na dapat ma-relate natin yun, Na tingin ko, dapat talaga, hindi naman masama na maging overkill tayo sa sisiguro na yung mga bata, safe. Di ba sa eskwelahan? Yan, paano ginagawa ho natin dyan? Okay, number 1 po, through Brigada Eskwela, sinigurado po natin na maayos yung ating mga paaralan. Pangalawa po ay ini-implement din po natin ang child protection policy sa lahat ng ating 44 schools, even po sa ating mga private schools, para siguraduhin po na walang batang nakakaroon ng problema, no, at napoproteksyonan ng kanilang rights. Also, active din po yung ating coordination with Bacoor City PNP. Okay. Kasama po ang ating BDRRMO at saka ang ating pong Bureau of Fire Protection. Kung saan nakakaroon po tayo ng mga drills on disaster preparedness. Sa Rescue Village po, earthquake drill, no?
at iba pong mga kahandaan. Meron din po tayong school disaster committee, and then we ensure po na lahat ng mga identified risks and threat ay na-address para po safe ang ating mga eskwelahan. Also po, we are thankful na meron tayong uniform blue guards Yes. na Ayan. Oo nga pala. nakatalaga po sa tulong po yan ng Special Education Fund sa lahat ng ating 44 schools. So meron na po naka-duty na uniform security guards sa umaga hanggang sa gabi. Also po with our ID system, no, natatrack po ng mga magulang using the application for that kapag ang bata ay nakapasok na o nakaalis na po ng ating paaralan. So, yun po, yung mga measures natin. Bukod pa dyan, Special Operation Group natin, alam ko, Yes po. tumutulong din ngayon eh. No? And our barangay officials Oo, din sa po barangay na officials natin. napakalaki din po ng tulong sa atin. Ating Yan. mga tanod, kapitan. Yan, maraming Malaking salamat bagay din po. po yan. But, syempre, nabanggit nyo kanina yung ating rescue village. Yun lang ang isa pang nakita ko. No? Alam ko po yung rescue village po yan, na itatag po natin yan, itong pagbabalik ko ng 2022 bilang mayor. No? Nagtayo po tayo ng isang, may building po tayo na hindi po natin ginagamit. At yun po ang ginawa po natin. Convert po natin siya, yung building, na isang fire and rescue village po yun. No? Marami pong matututunan yung mga bata ron eh. No? At yan lang po ang kauna-unahan sa buong Pilipinas na meron dito. Yung fire and rescue village na yan. No? Strike a fire and rescue village. Nandiyan sa Medaang Hari. Marami bata na po mga nagpupunta na, di ba? Yes po. Marami, pati Even teacher, teachers no? po. Kasi Public and private. Ang under po siya ng Bureau of Fire, pina-under po natin sa Bureau of Fire, meron po talagang instructor na expert po talaga. No? Paano pagpatay ng sunog, paano kung bababa ka sa 2-story o 3-story building, magra-rappel. And then, in case of earthquake, meron din sila, no? So, meron din talagang seminar po parang naglalaro din yung mga bata. Ang ganda po yun. Inaanyayahan ko po yung ating mga kabataan, no? Mga magulang. Pwede po kayo pumunta po doon sa ating Strike a Fire Rescue Village lang po. Diyan lang po yan sa Medaang Hari. Ang kauna-una rescue. Tingin ko ito matatawag natin rescue village na may matututunan po ang ating mga kabataan, pati magulang. But anyway, yun, siyempre, yung ID rin. No? Recently lang ho, nagkaroon kami ng MOA with the private school Yes, na dati, inuna po natin, no, last year, inuna po natin yung mga ID ng ating pong mga public schools. No? At yung ID na yan, may app yan, ma'am, di ba? Yes. May app po yan na pagpasok ng bata, facial recognition lang po, makikita yung bata. No? Pagpasok po, naka-record na po, lahat ng papasok po ron ng mga bataan, makikita po siya, nagre-record po yan sa app. At nai-inform, nanonotify po yung magulang na yung bata na dito na sa school. Diba? Napakahalaga nung Yes, ating pong, yung pong ID na ginawa po ng city government, syempre through our local school board, no? Ginawa po natin to, in-extend po natin ito sa private school. Actually, ang private school, 25 na school po ang nagpa-participate Yes, po. sa atin. So yun po, salamat po sa mga private school. But speaking of private school, di ba? Ito segue lang ako doon, mama. Kasi alam ko sa division, hindi lang naman public school ang hawak niyo. Yes po. Even private school, di po ba? Yes po. Ano po bang sa inyo pa nagre-report yan eh, no? Sa amin po sila nag-a-apply ng permit for operation, permit for recognition as well. Although sila po ay may sarili ding patakaran, no? Meron silang handbook na sinusunod. Kami po ay nakalimita lamang, no, sa compliance nila to the standards on basic education sa pagkakaroon po nila ng permit. Yun. So sa mga private school, 'di ba? Ang mandato rin po ng DepEd Bacoor, no? Ang division, school division ng Bacoor po, hindi lang po sa public, kundi rin pati private. Sila rin ang nagmo-monitor, 'di ba? Nagsusupervise Yes. sa mga private school din po dito sa Lungsod. Pang high school and elementary lang 'yun. Hanggang senior high school po. Ayun, kan senior high school. Ayun, yun pala yun. Para maliwanag, no? Ang DepEd Bacoor po, pati po private school, nasa kanilang tanggapan din. Ang nagsusupervise, no? Pati po ang ating mga state universities na mayroong basic education. Kasama rin po sila. Isa naman ang State University natin, Ay, Bacoor. Yan ang nagiging problema ko po ngayon. Speaking of Cavite State University,
Dahil po sa totoo lang, marami pong bata talaga ang gustong pumasok. Malaking challenge po yung polisiya po ng Cavite State. Gusto ko pong makapag-aral itong mga bata. Ang dami nag-a-apply sa akin na gusto nagpapa-endorse ngayon. Sabi ko, may policy ang Cavite State University, but time to tatry po natin na matulungan itong mga kabataang ito dahil alam ko napakahalaga ang edukasyon na pipilitin ko po na makatulong sa inyo, lalo po sa mga incoming first year college ng Cavite State University. So yan, ma'am, ano po ba tingin nyo ang pangunahing serbisyo na maaaring lapitan ng ating mga kababayan dyan sa inyong opisina? Marami pong serbisyo. Nakaayon po tayo sa Citizens Charter, no? Na compliant po tayo sa ARTA requirements. Meron po tayong services tulad po ng correction sa legal services po namin, correction ng data entries nila pag may problema po pagka nagkamali sa birth certificate. Opo. May proseso po tayong sinusunod dyan. Susulat lang po sila sa amin. No? And then, meron po tayong serbisyo din tungkol sa mga requested documents. Ganoon din po sa application for teaching positions, even po non-teaching positions. Nga pala, ma'am, ilan na po ba yung teacher natin? Ilan ba yung guro natin ngayon? Right now, we have po 2,896 teachers, na. public school teachers. Pero ma'am, napansin ko dyan, karamihan yan, hindi tiga Bacoor, no? Napansin ko talaga, ewan ko ba, bakit gano'n? Dami talaga, mga galing pa kung saan-saan eh. Pero nakakatuwa naman, no? Dahil ngayon po, sa State University natin, marami nang naging interest na mga estudyante na tiga dito na eh. Increasing po ang bilang ng ating mga guro, lalo't ngayon po meron tayong tinatawag na expanded career progression, kung saan meron po tayong naka-line up na for promotion na 295 personnel, teaching personnel. So mababakante yung 295 na yun, so may pwede magagay ulit. Meron po mababakante ulit at meron pa rin po kaming tatawagin. Ayun. So yan, pwede mag-apply. Saan pwede mag-apply? Punta lang po sila sa nearest school na kung saan sila nakatira at gusto nilang mag-apply. And then, sasubmit lang po ito sa subcommittee HRMO ng ating eskwelahan para i-undergo po ng initial evaluation ang kanilang mga documents. And then after that po, i-forward sa amin sa division HRMPSB para po sa final evaluation of documents para ma-check po yung kanilang eligibility. Kasi number one po, dapat eligible sila, may lisensya sila, PRC license, may letter of intent po sila, then yung certificates po ng kanilang certificate ng mga trainings po nila, service record kung dati na silang may pinasukang trabaho. No? Available naman po sa aming website sa deped.city at bacoor.city@deped.gov.ph at ganoon din po sa aming Facebook page and DepEd tayo, Bacoor City. Doon po kami regular na nagpo-post ng aming vacancies, no, para sa mga available positions at kung ano yung mga requirements na kailangan nilang i-submit sa nearest school na kanilang pag-applyan. And for the special positions po like yung sa SPIMS, no, and other special positions, dito na po direkta sa ating division office, HRMO. Gandang balita po yan. So sa mga gusto mag-apply na maging guro dito sa ating pong DepEd Bacoor, yan, sundin nyo na lang po yung sinabi ni Dr. Pambid. But anyway, ito ma'am, isang tanong paano kung gusto nang lumipat ng ibang school yung bata? Ano po ang proseso nito at requirements? Kapag po gustong lumipat ng bata sa ibang paaralan, it's either sa loob po ng Bacoor o sa labas din po ng Bacoor, kailangan lang po nilang ipakita sa receiving school yung kopya ng kanilang SF9 or yung kanilang report card. And then yung pwede rin po yung sa SF10, yung permanent record nila. Pero madalas ito po ay school to school na yung arrangement nito kung paano siya makukuha. So ganun po. Pero isang challenge po dyan, di ba? Yung limit. Paano kung kasi lalo kung galing private, di ba? Hindi nababayaran yun. Paano po yan? Minsan, yan ang ginagawa ng private, tayo magbigay ng documents, di ba? Paano gagawin ng bata? Kung talaga wala ng pambayad sila? With the parent po, tatanggapin naman po yung bata, no, sa public school. Wala naman po tayong hinihindian. Kailangan lang po mag-sign ng isang notarized affidavit of undertaking yung magulang na nagbibigay po kasiguruhan sa receiving school na bago matapos ang school year, masubmit ng magulang yung requirements ng bata mula sa private
school. Dahil kadalasan po talaga may, di ba, may pagkakautang, Yes, mayroong meron hindi din may utang. nabayarang tuition. So binibigyan din po natin sila ng time para makomply yun sa private schools. This is also a protection to the private schools naman po. Yun po ang proseso natin. Siyempre, utang yun, dapat bayaran. Yes po. Kaya lang, siyempre, minsan dala talaga ng alam natin, mga nangyayari sa buhay ng tao, hindi natin masabi, di ba? Nawawalan ng trabaho, di ba? May mga ganyan. Yes po. But anyway, paano ma'am? Ang tanong, ito naman, siyempre, yung mga report card. Paano kung nawala yung report card ng isang estudyante? Paano yun? Pero saan ba may kopya pa noon? Saan nakakakuha ng kopya? Sa division? Sa private school? O sa school mismo? Public May school? copy po ang division, pero there are times po na yung, halimbawa, private school nagsara, hindi po na-forward sa amin ng documents. Ang nagiging reference po namin is the LIS, the Learner Information System, kung saan po natatrack namin doon kung anong grade level yung natapos ng bata. Nagpo-provide po kami ng certification na ito yung grade level ng bata ayon sa datos niya po sa LIS. At least ganun. Kasi alam mo, isang challenge din po yan, no? Siyempre, nagsarado si private school. Paano na? Nako, hindi nagbigay ng report. Siyempre, isang ganun. Pinababayaan na. No? Hindi na nag-report. Sinarado na nila. Wala nang pakialam sa mga estudyante. Kawawa talaga. Pwede rin po siya matrack sa SF10, sa permanent record ng bata na naiiwan po ito sa ating mga paaralan. Ayan. Yun, tama yan. At least yan. Marami po tayong matututunan, di ba? Lalo na ngayon. Ito pa. Ito po, ano po ba itong Alternative Learning System o ALS, di ba? Alam ko, malimit yung pong ginagawa. Sino po ba maaaring makinabang din dito? Ang Alternative Learning System po ay para sa lahat ng mga out-of-school youth and adults. Okay, adults, At iba pa na gusto pa rin po makapagpatuloy ng pag-aaral na hindi po nakatapos ng elementarya o kaya ng sekundarya. Sila po yung aming kinikater, no, sa aming mga paaralan at sa mga community learning centers po natin. Saan po yan? Sa elementary? Sa high school? Saan? Meron po tayo sa elementary, high school hanggang senior high school po. Kahit saan gusto nila, pwede sila mag-apply. Basta Yes po. gusto ko mag-aral. Ito dito ako sa gantong school. Pwede ho yan, ha? Opo. So, Lalo po yung mga mag-aaral natin na working student or nagkaroon na ng pamilya, pero gusto pa rin po magpatuloy ng pag-aaral, meron po silang opsyon na makapagtapos pa rin. So, salamat din po kami sa kapasalamat din sa mga partner communities po namin. Sa BJMP, meron po tayo sa female dormitory. Gawa nila yan, yes. Meron po tayo dito at humingi po ako ng tulong sa ating CIO para ma-share po yung aming DepEd Tayo Facebook page kung saan naka-flash po doon yung 29 schools natin na nag-o-offer ng alternative learning system. Kasi madalas po nakaka-receive ako ng mensahe sa Messenger, nagtatanong, gusto ko pong mag-aral, pero saan po kaya ako pwedeng lumapit for ALS? So, andun po yung detalye. Nakita ko na i-share naman po ng ating CIO. Maraming salamat po. Kung saan sila pwedeng mag-aral pa, magpatuloy ng kanilang pag-aaral through the alternative learning system. Ayan. So, sa mga kabataan, hindi lang bata ito, kahit adult ka na. Gusto mo makagraduate ng elementary o high school, may chance pa ho kayo, ha? Yan, pumasok lang po kayo sa alternative learning system na pinatutupad po ng DepEd Bacoor. Yan. Ma'am, ito isang question din. Paano yung mga estudyante, ng mga bata, ng mga special, may mga special child, paano po ba yung ginagawa natin dyan? Meron din po tayong programa na for learners with disabilities or for learners with special needs, no? Kasama rin po yan sa aming dinedisseminate kung saan po ay pwede silang mag-enroll sa mga paaralang nag-o-offer nito, no? Nasa Facebook page din po namin kung ano ng mga schools ito. Mga ilan po yan? Ilang school natin ang meron yan? At least, I think 6 schools. No? May 6 na tayo. Kailangan lang po nila mag-fill out ng enrollment form and then magdala rin po ng birth certificate and if possible po magdala po ng medical records nila kung meron silang assessment na before. And I'm glad po na through the Special Education Fund, nagkakandak po tayo ng yearly assessment sa kanila para ma-check po yung level din po nila. And we communicate that po with the parents. Oo nga yan po, napakahalaga rin po niyan. Yung sa ating po mga PWD, yung mga special child po natin. Meron pala tayong 6 na school dito po sa division na pwede nyo pong, sa mga magulang, pwede nyo pong dalhin yung mga anak. So yun, pagpuntahan na lang ninyo yung Facebook
na sa So, Facebook, website po sa namin. website ng DepEd. deped.city at deped.gov.ph po. Ayun, yan. So, yan, puntahan po nila. Okay. So, saan po maaaring lumapit ang ating pong mga kabayan kung meron po silang concern o katanungan tungkol sa kanila pong mga anak sa paaralan? Paano po yun? Hindi naman po nawawala yan. No? Ano po? Oo, eh. So, unang-una po, kailangan lang po nila makipag-ugnayan sa subject teacher o kaya po ay sa advisor. Pag hindi po ma-resolve, pwede po sa principal. Ngayon, kung hindi pa rin po ma-resolve, pwede naman po silang sumulat din sa amin sa division office. Wag na pong pumunta kung saan-saan, no? Oo Wag nga eh. Minsan pupunta pa kung saan-saan. Mag-Facebook pa, no? Yes po. Dahil lahat naman ng problema ay sa amin pa rin naman po babalik. Kahit po dalhin nyo yan sa national office, ibabalik pa rin naman po yan sa amin kung saan i-resolve po ang problema. Ayan. Yan ang dami yan. Makita nyo, maraming kayo matututunan po sa araw pong ito, no? Dahil po sa mga impormasyon. Napakahalaga po nito para po sa ating mga kabataan to. Ayan. So ano po ang pangunahing programa ng DepEd Bacoor upang mapataas ang kalidad ng edukasyon natin? Ano po ba ang ginagawa natin dyan sa mga bataan? Maliban po sa ating regular curriculum at saka sa ALS, meron din po tayong madrasa education na Madrasa, ano yun? kabubukas lang po natin ngayong school year. Ito po yung for Muslim learners po natin. Oh. Ano po? Ito yung kung saan po nag-offer tayo ng alive subjects, yung Arabic language and Islamic values po. No, right now po meron tayong 115 learners po. Sila po ay naka-house sa Aniban Central School. Wow. At meron na po tayong 2 classrooms na pinapagamit sa kanila, kasama po ang 2 asatids, no? Asatids po ang tawag dun sa mga guro na nagtuturo ng Muslim education. Ustads po ang tawag kapag lalaki yung nagtuturo. So 2 po silang asatids na nagtuturo sa ating 115 Muslim learners. Ayan, nakakatuwa naman dahil po sa Bacoor, di ba? Ngayon, gusto natin ma-feel ng bawat tao po rito, wala pong iniiwan. No? Lahat po ng sektor, lahat po ng ating mga kababayan, ay patuloy po natin binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pagkakataon makapag-aral. Pati po ang mga brother and sisters natin, mga Muslim. Isa Ayan, pa po, di ba? Mayor. Meron din po tayong SNED, Special Needs Education. Meron din po tayong STE sa secondary po, sa Bacoor National High School. Ano yung May STE, Science, ma'am? Technology, and Engineering. Oh, okay. Meron din po tayong Special Science in Elementary, Wow. SSES. In preparation po sa pagbubukas natin ng Bacoor City Science. Kaya pinalalawak po natin yung offering ng Special Science Education sa elementary bilang feeder schools po natin sa kung matutuloy po ang bubuksan nating Bacoor City Science and Technology High School doon po sa May Town and Country Club. But speaking of that, yung Bacoor Science High School, National High School natin na yan, no, meron na pong batas dyan. Nagpapasalamat din ako kay Congresswoman Lani, no, Revilla sa kanya pong pagpupunyagi at may isang batas na tayo dyan para hindi na po totoo lang, tuloy na po ang Science High School na Bacoor. Ang problema na lang, no, ito pong construction natin. Inaantay na lang namin po ang approval ng DBM kung paano kami magko-continue kasi ang pondo po nandito na sa city government. So inaantay na po na namin ang go-signal ng DBM at saka DPWH para ma-start na po for bidding and construction. Pero yan po hopefully, no, within the year, mag-start na po tayo dyan para yung mga pinapangarap natin para sa kabataang Bacooreño, yung Science High School, matutupad din po yan, paglalaban ko. Dasalan po tayo. But anyway, yun po. If I may add po, Mayor, Sige. we also have Bacood program kung saan po merong 14 na proyekto na sinisiguro po na mai-provide yung quality of education sa ating public schools dito po. So, iba't ibang aspeto po ang tinutukoy nito, no, magmula sa curriculum, sa governance, no, sa iba pa pong aspeto para sila ay holistic yung approach. Nakita ko yung kailangan din, tingin ko, lalo na itong problema natin sa environment, yung sa basura. Tingin ko dapat ma-educate po natin mga kabataan eh. Ano po ba ginagawa natin dyan? Pagka yung mga natuturuan ba natin sa school yung mga bata, pati magulang? Yes po, it's on waste segregation. Kaya nga po tayo mga basura natin ay markado siya ng
nabubulok, hindi na... Sa school? Yes po, sa school supposedly po. Kasi it's national law naman po, yung solid waste management. Yan ang problema Di po ko ba? Sa mga bahay-bahay talagang hirap tayo Kaya ang city government po talagang ang ginawa po natin talagang tayo na naghakot ng basura dito sa Bacoor to make sure na talagang wala na magtatapon sa mga ilog. Yan nagbabara po natin sa ilog Nagbabara po sa mga drainage natin. Tapos nagrereklamo yung mga tao, binabaha sila dahil barado yung drainage. Dahil sa mga basura, sa mga dumi na kinakalat din po natin. But anyway, ayan, siyempre, ito sa mga kabataan tungkol po sa mga reading. Ano po ba pwede ba nyo maibahagi tungkol sa reading at saka yung literacy program? When I started po in Bacoor City, DepEd Bacoor City in 2023, meron na pong existing na reading program ang division. Ito po yung Brigada Basa. And then, in the next years po, nadagdagan ito with the implementation of the ARAL program. Meron pa tayong ARAL reading sa lahat ng ating mga eskwelahan, no? From elementary to senior high school, and then also school programs on addressing din po yung literacy concerns in mathematics as well, not only in reading po. So ito po yung pinagtutuunan natin at subject din po sa monitoring ng ating mga supervisors to ensure po na yung mga nasa low emerging readers natin at yung hindi masyadong nakakabilang ay matuto po at makabasa rin. Hindi lang makabasa po yung iba, kundi matuto po na may pag-unawa din. Okay, minsan yung sa mata lang din di ba? Meron tayong programa rin doon di ba? Sa Yes, local po. school board ng eyeglass. Kasi minsan problema po, hindi makabasa dahil minsan malabo pala. Yung mata pala may problema ng bata, di ba ma'am? Yan, may programa rin po ang local school board niya. Di ba? Yes po. No, but anyway, dahil paborito ko rin alam niyo tong sa sports dahil ito yung mga ano po ba yung mga programang nakalaan para sa sports, art and culture development ng ating mga estudyante. Yan, marami tayong ginagawa niyan, di ba? Yes po, meron din po tayong school sports program and with the assistance po ni ating city sports coordinator, si Sir Michael Ver po. Sinisigurado po natin na nabibigyan din ng atensyon yung ating mga mag-aaral sa iba pang mga gawain maliban po sa kanilang usual academic routines. No, tulad po sa sports kung saan hinahasa din po natin ang kanilang kakayahan. In fact po, meron naman tayong nakarating na players hanggang national competition sa ginanap po na palarong pambansa. Ito po, itong huling palarong pambansa sa Agusan. Yung ating pong player, tatlo pong mag-aaral natin ang pumasok sa national level. Dalawa po sa swimming at saka isa po sa tennis. No? Yes. Si Sandra po nakakuha ng bronze medal at yung sa team category ng swimming natin is silver. Okay? Wow. And then sa parating naman po sa journalism, meron din po tayong panalo sa National Schools Press Conference. Consistent naman po tayo may napapanalunan doon. And very recent lang po, meron tayong panalo sa photojournalism in Filipino from Queens Row Elementary School. Wow, congratulations sa mga kabataan. In other contests po natin on values as well, meron pong mga panalo naman ng ating Bacoor. Yan, sa sports. Yes, Sa sports. Speaking of the sports, siyempre si Michael Bear, siya po yung sports director po natin yun. Recently lang. Nanalo na naman po Magaling po itong batang to Congratulations sa iyo No, nanalo na naman po ng gold. No, alam niyo yan very fit po yan at talagang atleta. No? Sa SEA Games, gold medalist po yan si Michael Bear. But anyway, sa sports natin talaga, di ba, alam ko, yung napakahalaga rin po talaga sa sports, matutukan din po natin yung mga kabataan. Kaya malaki rin ang ginagawa natin Pero sa culture natin, ito yung mga march. Ito ba yung drum and bugle natin, di ba? Yan, may programa rin po tayo dyan, di ba? Yes po, hindi lang naman po sa sports, maging po sa musika. Meron po tayong choir Choir competition. competition by December. Okay. And then, holistic naman po yung approach natin sa bata para balanse din po na hindi lang sa academics tayo nakatutok. Like po ngayong June 27, meron tayong street dance competition. Wow. No? From the entries po, 18 schools will compete for that this June 20. It's a Saturday po. Wow, yan, imbitahan nyo na, ma'am. So manood po kayo sa this is po in partnership with the City Tourism kay Sir Eds Ginto. Yung pong street dance competition will be on
June 27 po, Saturday. Ayan. We will announce na lang po yung details of that next week. Sa mga kabataan po natin yan, kasi being a marching band capital ng Pilipinas, ang Bacoor, I'm so proud of that. No? During my time, talagang nagawa po natin at nadeklara po ang Bacoor maging marching band. Actually, speaking of that, natutuwa po ako dahil last year, naimbitahan tayo sa New York City, no? Para mag-perform po ang ating pong banda El Gobernador. Ngayon naman po, alam niyo kung saan tayo naimbitahan? Sa France, yan, sa Banda Polis Festival. No, ngayon pong July, pupunta po ang main po doon is majority po ng ating pong band member ng El Gobernador at nagsama po tayo. Naghalo-halo po ito ng mga bata coming from different bands po sa lungsod ng Bacoor. Kasi inimbita ng Banda Foley talagang El Gobernador eh. But gusto ko ma-appeal din ng mga bata from other bands. So namili rin kami. So kung may 20 po mahigit sa Combination band. po na lahat na. Yung the rest, no? 50 po yung dadali natin. The rest, nanggaling po sa iba't ibang banda dito sa atin. Kayo yung pang suporta ng mga paaralan natin, no? Dahil Marching Band Capital of the Philippines ang Bacoor. So sinasanay na po namin ng mga bata as early as LM para po kung gusto nila magpatuloy, no, maging miyembro ng banda ng Bacoor, sila po ay skilled na. Yan. So ito, may tatanong din po ako. Ano pa, paano pong ginagawa niyo, isinusulong niyo paggamit ng technology, lalo na yung robotics, di ba? Nagro-robot na tayo ngayon, di ba? Yes po. Siyempre, maliban po sa provision ng mga laptops, no, sa ating teachers, we also have allotted budget for that from the SEF. Yes po, yung robotics, may taon-taon po natin pinaglalaanan ng pondo dyan dahil nagpapanalo naman po tayo Ay, good. no, sa competitions on robotics with our supervisor po in science, si Dr. Marlene Baroja. And then we make sure po that they also access our e-library, no, our learning resource portal as well, at nagagamit din po nila yung Microsoft Offices for free, and then yung ating for presentations yung Canva. Application po. Libre po iyon sa lahat ng DepEd teachers natin. Wow, good. No? So pwede po nila itong gamitin. At Ayan. maging sa mga online assessment din po. Ayan. So speaking of that, siyempre, ito naman. Ano pong programa natin na nakatutok po sa, siyempre, sa values formation at siyempre character development ng ating mga kabataan? For grades 1 to 6, meron po tayong GMRC. No? Values education naman po sa grades 7 to 10. No? So sinisigurado po natin na sila ay mayroong experiential learning na nagagamit po nila, no, hindi lang sa classroom kundi maging po sa kanilang mga bahay, sa kanilang komunidad, na mas lalo po silang natututo para maging mabuting tao. Gawang tao, Ano no? po, no? Kasi hindi lang- yun, napapansin ko, ma'am, no? Dati talaga makita mo yung mga bata talaga nagmamano eh. Opo. Di ba? Ngayon parang Meron pa rin po tayong schools na kukunti na eh, nagmamahal. di ba? Kukunti na eh, hindi lahat na eh, di ba? So, parang nabago na talaga eh. So alam natin yung values, no? Alam natin yung Maria Clara noon, di ba? Pati yung mga bata talaga noon, di ba? So iba na ngayon eh. Di ba dati talagang kami nung araw papatayin ka sa gilid ng bawal na ngayon yan eh, di ba? Bawal, hindi na pwedeng gawin ng mga teacher yan. Yung paparusahan yung Ayan, bata. bawal po ang corporal punishment. Yeah. So yan talaga medyo, siyempre yung pagdidisiplina, mahirap pagka walang punishment eh. Di ba? But anyway, batas po yan, no? Na pinagbabawal, no? Na saktan, lalo ng damdamin ng ating mga kabataan. But anyway, ano po ba tingin nyo ang pinakamalaking tagumpay ng ating pong paaralan o guro o ng ating mga mag-aral sa DepEd Bacoor? Okay. Under my term po, Mayor, from 2023, 5 paaralan na po natin ang na-establish through Republic Act sa tulong po ninyo ng ating Sangguniang Local School Board at si Congresswoman Lani Mercado Revilla po. 5 po sa ating paaralan, yung Mariano Gomez National High School, na ngayon po as reported ng aming HR, meron na siyang line positions, line items po. yeah. Magkakaroon na po siya ng sarili niyang principal. Wow, good. Okay? And then ang Progressive Elementary School, Progressive Senior High School, Ciudad District Integrated School, na ngayon din po ay may sarili na siyang Yan, MOE. nag-isa pong integrated natin. Ano? Yes po. Meron na siyang sariling MOE at yung soon to rise po natin na Bacoor City Science High School. Yun. So congratulations sa DepEd Bacoor. Dahil po sa totoo lang, nung panahon na ako po yung umupong mayor, talagang yan po ang pinagtuunan po natin ng pansin.
marami po tayong pinagawa. Alam nyo, natutuwa ako noon. That was then Secretary Luistro. Nung napakarami pong school ang nagawa po ng city government with partnership with DepEd that time. No, napakarami pong eskwelahan na establish natin. Kasama po yung mga HOA officials, no, pati barangay officials, no, ating po mga kapitan. Dahil po that time, alam nyo, marami po tayong tinayong mga school sa mga open spaces na mga subdivisions. Buti nag-cooperate sila sa atin. Pinakinabangan ng mga anak nila ngayon. So yun po, alam nyo, yan yung talagang tinutukan ko po nung unang 3 termino ko, no, bilang mayor. Kaya ako nagpapasalamat po sa sumuporta sa akin. At ngayon, ang maganda naman, sa term ni Ate Lani naman, nagawa niya na mga permanent school. Yun po kasi mga annexes lang ng mga dati, no? Yes po. Annex lang yung school na to, yun ang problema. Wala akong permanent na principal. Ngayon, ang nakakatuwa, 5 na pala ang bago nating mga kompleto na po yun at meron ng sariling pondo talaga. At meron pa po tayong nakapila pa. O yun. So marami pa yan. Definitely, Yes, marami tayong natayo pong mga schools eh. Yes, po. So hopefully ako yung mga integrated. Gusto kong dumami yung integrated natin eh. Para elementary, high school, magkasama na. So isa pa lang ho yan eh. Pero Lalo po sa area ng Springville. oo yan. Tingin ko yung Springville, tatayo pa tayo ng building doon. Isang napansin ko na pwede natin gawin na integrated dahil napakalaki po ng Springville. But anyway, syempre, ayan, tingin nyo ba, ano may mababahagi yung success stories naman ng ating estudyante at ng ating pong guro? Marami na po tayong mga naging estudyante na sa ngayon ay successful, especially po yung mga enrolled sa alternative learning system. Yeah. So, Nagagawa po nilang pagsabayin yung pag-aaral, pagtatrabaho, na ngayon po ay mga successful na rin sa kanilang mga buhay. ayan, so yun, sa mga ALS, ayan, so patuloy na kayo, may chance pa kayo. And dyan. then during graduations po, ang ini-invite nating speakers no sa graduation nila ay yung mga pioneer students natin na ngayon ay successful na rin po sa iba't ibang field. Para maibahagi nila. no, Yes po, kanilang, maibahagi naman nila yung karanasan nila Oo. at magbigay din po ng inspirasyon doon sa mga gagraduate pa lang. Yes, so yung mga journeys, yan, importante po yan eh, na dapat po talaga pinapaalam. No? Pag nilalatala sa tao, parang tayo, nung ako po yung nangarap para sa Bacoor, nung munisipyo pa tayo, Mantaqueño, munisipyo pa tayo that time. So nangarap ako na malaki sa Bacoor, naging city siya, di ba? Tapos nung sumunod noon, nagbawas tayo ng barangay, 73, naging 47 barangay. Yes, So yan ang major natin ginawa talaga eh. Tapos nag-ISO tayo, bukod tayo. Ang Bacoor, sa buong Cavite, dadalawa lang po lang ang bayan na nakatanggap ng seal of local governance. Yes. At kahit consistent po tayo, good housekeeping pa ho, natatanggap na ng Bacoor yun. Kaya inakyat ko po yung level na yan. ISO na rin ang lungsod. But anyway, hindi lang po yan. Pagka sa school, yan, nangarap din ako ng maraming school. Tayo ako, sumugalo ako ng araw. Sabi ko, tayuan ko na, bahala na. Tayuan ko, basta mailapit ko sa tao yung eskwelahan. No? Ngayon, nagbe-benepisyo yung ating community. Dati, ang hirap po niyan. Alam nyo, pinagdaanan ko dyan para mapapayag ko lang yung mga homeowners. Ang dami po akong ginawa. Ang dami na request sila sa akin. Bago ako pinagbigyan na magamit natin yung kanilang open space. So sa lahat ng mga homeowners po natin na nakiisa sa inyo pong lingkod para makapagpatayo ng school through the years, maraming salamat po dyan sa suporta ninyo. But anyway, ayan. Ano po ba mga award na recognition na tatanggap naman ng ating pong schools? Yes, as ng mentioned, Division ng Bacoor. yes po, Mayor. As mentioned po kanina, tayo po ay ISO certified naman na, and 2 pillars na po ng Prime HRM ang ating naipasa, no? And then patuloy naman po tayong nagkakatanggap ng mga awards sa pagkikipagtulungan po ng lahat ng ating education stakeholders sa larangan ng sports, ng journalism, ganon din po sa pananaliksik. Ano po ba maging yung gusto niyo maging mensahe sa ating pong mga magulang na katuwang natin sa edukasyon ng kanilang pong mga anak? Sa lahat po ng mga magulang na nanonood sa ngayon, una-una po maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta at pagtaguyod sa pag-aaral ng inyong mga anak. At sinisigurado po na may strong kayong kumbaga, partnership sa ating eskwelahan. And if you have concerns po, feel free to contact us, no, sa advisors po, sa subject teachers or sa principals, o maging sa amin. Bukas po yung aking opisina para po kung meron kayong concerns, positive or negative, pumunta lang po sa ating opisina at magtulungan po tayo para sa pagkatuto ng ating mga bata.
Yan. At syempre naman, ano po ang may papayo nyo naman, syempre sa ating mga mag-aaral, lalo na, di ba? Para magkaroon sila ng inspirasyon, lalo sa pag-aaral, di ba? Opo. Sa ating mga mag-aaral, 76,946 of you, muli ay maligayang pagbabalik sa ating paaralan for school year 2026-2027. So every day is a challenge. Bawat araw ay kumbaga araw ng pagkatuto. Yes. To make new friends, to discover your potentials, Yes. no? Bawat araw is a challenge. Pero alam nyo, hindi masama ang magkamali. Dahil sa pagkakamali, doon tayo natututo, Tama. doon tayo nagiging matatag, makinig sa inyong mga guro, no? Bawal magpasaway, and makinig din sa inyong mga magulang at siguraduhin na maging kapakipakinabang kayo ng miyembro ng ating komunidad at ng ating lipunan. Balang araw, make your city of Bacoor proud and always believe in your potentials. Yan. So, think positive, mga kabataan. Kahit anong pagsubok na dumaan sa inyo, no, tama, every day is a learning process. Araw-araw po, no, sa buhay natin na nangyayari po sa buhay natin, may reason po doon. At sa reason na yan, dapat tayo matuto. At sa natututunan natin, yan na magiging pundasyon natin sa paglaban natin sa hamon ng buhay. But anyway, yan. Ma'am, siyempre, ano pa namang mga inyong mensahe naman sa ating mga guro yan nagsisilbi. Despite, siyempre, ang daming hamon, di ba? Sa ating mga guro, 2,896 at madadagdagan pa teachers of the City Schools Division of Bacoor. Unang-una po, cliche as it may sound, pero kayo talaga po ang bayani sa makabagong panahon. Maraming salamat po for ensuring na natututo talaga yung ating mga mag-aaral under your care. At salamat po sa resilience, dedikasyon, sa patuloy na pagbabahagi ng inyong kaalaman sa ating mga mag-aaral. At sana po ay maayos nating maisatukuparan ang mga plano natin sa tulong po ninyo para sa school year na ito. Salamat po palagi sa inyo. Yan. So, salamat din po sa ating mga guro, no? Sa napakabuti ninyong kalooban na kayo nagsasakripisyo para sa ating mga kabataan. Patuloy nyo lang po yan. Kayo ay mga bayani na para po sa magandang kinabukasan ng kabataang Bacoreño. Yun, ma'am, fast talk tayo ha. Yan ha, sige. Kaya para tayo mabilis. Ano po sa isang salitang maglalarawan sa City School Division of Bacoor? Mapagkalinga. Yun. Wow. Ano po ang pinakamalagang aral na nais ninyong maiparating sa ating mga kabataan? Every day is a new day. Kung hindi nyo man kinaya ngayon, laging may bukas. Wow, di ba? Ganda. Sa inyong palagay, ano ang susi sa tagumpay ng isang mag-aaral? Dedikasyon, sipag, resilience, at yung determinasyon na matupad ninyo ang gusto niyo. Oh, wow. Kung may isang bagay kayong hihilingin para sa kinabukasan ng edukasyon sa Bacoor, ano po yon? Ipagpatuloy po na tuklasin pa yung mga potensyal na meron ng ating bawat kabataang Bacoreño. Dahil doon pa sila magtatagumpay pag alam po nila yung kanilang kalakasan, no? At palakasin kung saan sila nahihirapan. Yes, tama. Bakit dapat ipagmalaki ng mga Bacoreño ang kanila pong mga pampublikong paaralan? Dahil dito ka hinubog, ito ang nagpatibay sa iyo. Yan. Sabi ko, maraming salamat po, Ma'am Doktora Pambid. Bago po tayo magtapos, iiwanan ko po kayo ng ilang matanyag na katagang ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. At ang kabataan ay ang pag-asa ng ating pumbayan. Ang mga ito ay mula sa ating pumbayaning nagbuwis ng kanyang buhay para sa ating bansa. At ngayong araw nga po ito, June 19, 2026, ating gunitain ang ika-165 na birth anniversary ng ating pong bayani na si Dr. Jose Rizal. Yan. Mga kababayan, muli nating pasalamatan ang ating pong panauhin mula sa City School Division of Bacoor sa pagbabahagi ng kanya pong programa, serbisyo at mga paghahandang ginawa para sa ating pong mga mag-aaral. Sa ating pong mga talakayan, ngayong araw na to, malinaw na ang edukasyon ay hindi lamang responsibilidad ng ating pong mga guro at paaralan. Ito ay sama-samang tungkulin ng pamahalaan, mga magulang, komunidad at ang bawat isa
sa atin upang magbigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga kabataan. Bilang inyo pong lingkod bayan, patuloy po nating suportahan ang mga programa at proyekto na magpapalakas sa sektor ng edukasyon dito sa lungsod ng Bacoor. Naniniwala po tayo na ang mga bawat batang Bacooreño ay may kakayanang mangarap, matuto at magtagumpay basta't may sapat na gabay, oportunidad at suporta mula sa ating komunidad. Sa ating mga magulang, maraming salamat po sa inyong sakripisyo at pagtutok sa mga mag-aaral ng inyong mga anak. Sa ating po mga guro, saludo po kami sa inyo. Sa inyo po mga dedikasyon at malasakit at sa ating mga mag-aaral. Pagbutihan ninyo ang inyong pag-aaral dahil kayo ang pag-asa at kinabukasan ng ating lungsod. Muli, ako po si Mayor Strike Biribilla at ito po ang Serbisyo sa Bacoor Residents Podcast, ang programang naglalapit ng mahalagang impormasyon at serbisyo para sa bawat Bacooreño. Maraming salamat po, mabuhay ang edukasyon at mabuhay ang Bacoor.